today's video, Honda Beat 110. If ay, ang problema sa kanyang motor guys ay biglang nagkaroon ng hagok at walang persa. So ito ay paminsan-minsan gumagana, paminsan-minsan naman ay nawawala. Ngayon binaklas ko ang kanyang U-box para makita ko ang sitwasyon ng kanyang harness. So siyempre guys, kailangan muna natin siyang i-on para makita nyo ang sitwasyon ng kanyang check engine. So itong check engine guys ay gumagana kapag in-on ang susi, minsan naman ay kapag umanda ng kanyang motor. So sa sitwasyong ito ay hindi siya gumagana, no. Kaya ang gawin natin ay paandarin natin ang kanyang motor. So ito kapag tumatakbo ang kanyang motor guys ay biglang namatay at nawala ng pirsa ang kanyang motor. So try natin paandarin at hindi rin gumana ang kanyang right na brake light, no. Kaya sa left na tayo hawak para ma-start siya. So yun guys, umandara siya at lumabas na kanyang check engine. Kaya bilangin na natin. Oh no! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibig sabihin guys, meron siyang check engine number 8. Ang check engine number 8 ay napabilang sa TPS sensor, no? So tinanggal ko ng kanyang new box, pati yung kanyang air element box para hindi tayo mahirap. So kung lumabas sa kanyang check engine guys, kapag pinigam mo kanyang throttle body, mamatay ang kanyang motor. Ito ay sa malaking presyo kay bossing kasi bigla siyang matitirikan sa daan at nawala ang kanyang pwersa. So yan guys, nawala ang kanyang check engine na naman, no? So yan, kapag lumalabas yan ay nawala ang pwersa ng motor, humagok siya guys. So ngayon ang problema niya ay nasa TPS. Ito yung kadalasang issue ng mga Honda, no? Kapag nag-check engine siya ng error 8. Error 8 at saka error 9 ay makapare lang po ang kanyang problema. Pero ang kanyang lumabas sa kanyang check engine ay error 8. So ang pinaka natin gawin guys ay i-check muna natin ang tatlong wire na connect papunta sa kanyang TPS sensor, no? So ito yung kadalasang issue ng mga Honda Click, Honda Beat pala. Kapag ang kanyang harness ay nasa ilalim na bahagi ng kanyang element box. Kapag ito ay laging natatamaan ng tubig, ulan, putik, unti-unting nasisira ang wire at unti-unting napasukan ng tubig ang kanyang harness. So, ang pinaka-una nating step ay i-check ang wire. So, sa dito na bahagi guys, kapag naputol isa sa tatlong wire na connect sa ating TPS ay magkaroon siya ng check engine error 8. Halimbawa, kapag itong tatlong wire na ito guys, kung sakaling hindi siya putol, walang problema, walang loss of connection, ang problema niya ay TPS. Kadalasan ginagawa ng ibang shop ay nagpapalit ng bagong TPS sensor at naging okay naman siya. Pero mamaya guys, ipapakita ko sa inyo ang paraan para hindi na kayo bumili ng bagong TPS. At gagawin na lang natin ay meron tayong mga discarding malapitan dyan para makatipid kayo. At di na kailangan pang pumunta sa mga shop kung sakaling malayo kayo sa mga shop at mahirap makahanap ng mga mekaniko. So hanapin naman natin yung black, yellow na wire at natin hilain. So hindi siya putol guys, no, kasi napakaganda pa ng kanyang wire. Kadalasan kasi iba sa mga Honda Beat, lalo na mga almost 3 years na may git, ito yung kadalasang issue guys, no. Nasisira yung wire, nagkaroon siya ng corrosion dahil sa lagi natatamaan ng tubig, napasukan ng tubig ulan, at dahil na rin sa putik, or dahil na rin ang wire ay natatamaan sa air element box. So tatlong wire ang hanapin natin yan guys na na-connect sa ating TPS. So yung black yellow wire hindi siya putol. So try natin yung yellow puti ba to? Yellow puti. Hilain natin yung mamaya. Tatlong wire lang yan guys na kung hindi kayo sure sa kulay, maaari yung silipin ang wire sa mismo sa TPS socket at doon nyo i-test gamit ang continuity tester. Pero kapag hinihila-hila yung wire guys, kapag wala siyang putol, ibig sabihin goods po ang ating wire at walang problema, no? Okay. So mayroon din ako mga ibang wire dyan na hinihila pero naman sa putol, goods na goods. Ibig sabihin guys, walang problema sa harness ng ating TPS, no? Kapag ganun ay baklasin na natin ang kanyang TPS sensor. Hindi ko man mapakita sa inyo guys ang pagbaklas ng TPS sensor, pero dito guys papakita ko sa inyo kung paano ang diskartihan natin na malapitan, no? Kadalasan ng iba is magpalit ng TPS sensor at naging okay na ang motor. Pero kung mahal ang TPS sensor at di kayo makahanap agad, ito lang gawin nyo guys. Kuha lang kayo ng light can o yung mga pinaglumaan o tinatapon ng mga light can ng mga cook. Ini kayo sa soft drinks guys, basta light can. At pagkatapos ay
magugupit tayo ng maikli lang na ah, parte ng light gun guys. Yung sapat lang na mapapasok natin siya sa tagiliran ng ating TPS sensor. So dito guys, pwede natin siyang sikwatin sa part na yan guys. So ang purpose nito, yan, magka-cut lang tayo ng maikli. Ang purpose lang guys is isisuksok lang natin siya sa tagiliran na bahagi ng ating TPS. Kasi itong TPS guys ay habang tumatagal lumuluwag siya, no, yung contact natin sa ating throttle body at sa ating TPS is meron siyang kaunting distansya na sa haba ng panahon na umiikot yan ang ating TPS sensor. So ang discard natin dyan is lagyan lang o hulugan natin yung mailiit na kinating natin na light can. So yan part na yan guys, tandaan na lang kung saan nakaposisyon natin TPS. So sinikwat ko lang siya sa tagiliran tapos sinulungan ko siyang maliit o tinabas natin na light gun. Yung sapat lang na mahulog talaga siya at levelado sa loob guys. So kapag nahulog na natin siya, pwede natin siyang bitawan. So purpose nito ay para mas lalong dumikit ng contact ng ating TPS sensor doon mismo sa ating throttle body. Kasi yung sa ating throttle body meron siya parang dila, di ba? So yung dila na yun ang nagko-connect ng ating TPS sensor. Kaya nagkaroon siya ng connection sa ating ECU. So kapag nawala yung connection na yun guys, ibig sabihin mapektuhan ang takbo ng ating motor. Maaaring magkaroon siya ng hagok, walang persa. At kapag lumalabas yung error 8, lalo na tumatakbo ang ating motor ay biglang tumitirik siya. Lalo na kapag lumiliko tayo guys, doon natin kadalasan na-experience ang mga ganoong problema ng ating motor. So ito guys, ito ay pang sa matagal lang lamang na diskarte, pero kapag hindi naman siya bumabalik, ay pwede naman siyang ipagpatuloy, no? Pero kapag hindi pa rin nawala ang error 8 ng ating motor, yung check engine error 8, hindi na talaga bumili ng bagong TPS sensor. Pero itong diskarte ito guys ay napaka-effective. Ito ay kadalasan ginagawa ng mga ibang motor shop na hindi agad makahanap ng TPS sensor. Yan guys, nasundan nyo lang. Napakadali lang po gawin ang discarding ito, no? Isisiksik, hulog nyo lang o isusuksok sa maliit na parte na yan guys. You know? So, klarang-klaro ba? So, para dumikit at hindi siya magkaroon ng loss of contact sa ating throttle body, kaya ang purpose niyan guys ay nagsiksik tayo ng maliit na light can. Since nakalagay natin ng maliit na light can, siyempre kabit na natin siya guys. Special bolt po ang TPS sensor ng Honda, no? So para sang may star sa gitna. So kailangan na kung wala kayong tools sa pangtanggal dyan, maaari kayong manghiram sa mga kakilala nyo. Pero pag sa tanggal nyo siya guys, pwede siya palitan na ordinary lang na bolt, no? Na star screw type lang para in case pag nagkaroon naman siya ng problema, pwede niyong tanggalin gamit ang star screw. Pero kapag wala, higpitan nyo lang gamit ang plier. Kasi ito yung mahirap, yung pinakaunang tanggal ng bolt. Kasi napakatigas talaga kapag galing planta pa ang unit. Pero kapag natanggal na siya, huwag nyo na siyang masyadong higpitan. Yung tama-tama lang sapat. Kapag nagbabaklas kayo uli, ay hindi na kayo mahirapan pang tanggalin ulit. So yun guys, higpitan na natin ang ating bolt. At dito na natin malaman kung naging success ang ating discarding malupitan. So ngayon, shout out bossing, salamat sa tiwala at pagpunta sa ating munting shop. Kaya try na natin o ng ating sauce guys para magkaalaman na. Let's go. Uy, wala. Wala pa. Di pa na naikuhan nga. Mukha na siya. Kaya hindi mo gawa. So yeah guys, walang check engine na lumalabas. Pero ngayon, try natin pandarin. Wala siya, wala. Kumot ang brake niya. Engine lang yan. Wala. Wala. Oh my God! You know guys, naging successful ang ating discarding malupitan. Wala lang kanyang check engine. Dapat kapag ini-success yan guys, ay lumalabas ang kanyang check engine after ilang segundo na mapaandar natin kanyang motor. So ito lang guys, light can lang, no? Yan, flat out owner. Ayos. Wala na guys. At kanin sa nipis na siguro ito siya, no? Nipis. Ambot lang po ka. Kaya wow mo, no? Balik.
Off engine. Check again. On. On again. Yan, wala sa ato sa mga mga pila ka minuto. So, blink po wala ka. Okay, break. Ah, Leon, isa ka kilid, no? Dua no? Tikas po. Kami sarap kilid. Kapag mo niya ilihay, parang mga natin. Ito siya, ang trabaho na niya, pati tuyok naman. Oh, tuyok. Mga gani. At yun na nga, hindi na babalik ang kanyang check engine error 8. At malaking tulong itong video guys, no? Kasi nakatipid si Busing. At the same time, mahirapan din tayo makahanap ng TPS sa bayan. Kaya kapag nakita nyo video ito, ay kaya nyo mag-DIY. Kahit di na kayo pumunta sa mga shop, maghanap ng kayong light can. Sana itong video ito guys ay malaking tulong sa mga planong mag-repair at mag-ayos ng kanilang motor. Kung nagustuhan nyo ang video ito guys, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at pakipalo na sa ating Facebook page. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.